pagbukas ng pinto ng Micah's Dress Shop. Isang mundo ng kagandahan at pagmamahal sa sining ng pananahi ang naghihintay sa bawat bisita. Hindi lamang ito sa simpleng pagpapakilala sa kanilang serbisyo at produkto, kundi pati na rin sa kanilang matagumpay na pagtahak sa industriya ng tailoring. Mula pa noong 2008, ang negosyong ito ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo sa mga residente ng Villa Concha Street, San Joaquin, Pasig City. Sa kabila ng mga pagsubok na dumaan tulad ng pandemya noong 2020, ang kanilang negosyo ay nananatiling matatag at matayog. Ngunit higit sa likas na ganda ng mga damit na kanilang nililikha, isa rin sa mga mahalagang bahagi ng Micah's Dress Shop si Miss Rebecca Bonapus, ang may-ari at punong tagapagturo. Siya ay hindi lamang isang simpleng mananahi, kundi isang alagad ng sining na may pusong handang magbahagi ng kanyang kaalaman at talento sa bawat isa. Isinasang-alang-alang niya ang bawat detalye at hiling ng kanyang mga customer upang maisiguro ang kalidad at ganda ng bawat damit na kanilang nililikha. Ang Micah's Dress Shop ay hindi lamang isang tindahan. Ito ay isang tahanan ng inspirasyon at pagmamahal para sa sining ng pananahi. Ako po. Magandang umaga po. Nandito po ba si Giselle? Ayan po. Pasok po kayo. Magandang umaga po. Kayo po ba si Miss Terry to? Yes, hello. Welcome to Micah's Dress Shop. Pasok po. Isang magandang umaga po sa inyo, Miss Terry. Ako po si Alden Fidel ng Buting Senior High School, isang grade 12 STEM student. Narito po ngayon upang kayo ay interviewin. Kasama po ang aking partner na si Antonio Junior Awapad po. Isa rin po grade 12 student ng Buting Senior High School. Maganda po kami ng mga ilang question para po sa inyo. Maaari na po ba kami magsimula? Sure. Thank you po. Kailan niyo po sinimulan ang magnegosyo? Itong negosyo na to, nag-start talaga siya is March 6, 2008. Maliit lang to noon kasi way back, 2008, nakatira lang kami sa mini apartment. As in, bungalow apartment lang siya. And then we started with 4 machines lang. And then lumipat kami dito umupa kami ng isang bahay para lang sa tahian. So doon kami nagkaroon ng full operation. Tumaas siya ng I think 8 machines, tapos nagkaroon kami ng employee, like 11 employee. Marami. So para po sa pangalawang katanungan, bakit niyo po napili ang ganitong uri na negosyo? Actually, started with my mom. Kasi before, dalaga pa lang siya, yan na yung trabaho niya, nananahi talaga siya. Tapos, nagkaroon ng, yung isang pinagtatahian niya, nagkaroon ng business opportunity na, pwede kayong mag-subcon kung sino yung mga gusto mag-subcon, ganyan. As long as meron tayong, syempre, for the business, kailangan na yung capital. So, as long as may capital ka, papayagan yung pinaka-boss nila, na nagbibigay sila ng subcon para dun sa mga employees nila. So, ayun, doon nag-start yan lahat. Pero yung 4 machines na yun, hindi naman siya talaga na-avail ng cash. So, inunti-unti din naman siya. Hanggang sa nabuo siya na business, nadagdagan ng machine. So parang passion na rin po pala yung Yeah, sobrang passion. Saka pangarap niya rin dati pa na gusto niya magkaroon ng sarili niya. Para naman po sa ikatlong katanungan, ano pong mga hamon na na-encounter niyo po habang pinapatakbo ang negosyo? At first kasi, syempre, yung mom ko kasi is mananahi siya. So, alam niya yung in and outs nung mga tinatahing damit, yung mga ganyan. Pero when it comes to inventory of supplies, yung mga suppliers, ganyan. So, yun yung mga nauna naming naging problem. Kasi we don't have supplier. So, we have to look for a supplier na mas mababa yung bigay sa amin na price doon sa like sinulet or yung sa ibang accessories ng pananahe like garter, lace, depende kung ano yung kailangan accessory ng damit.
So, ayun, naghanap kami ng supplier na makukuhanan namin ng mababa yung price. And then yung inventory, kasi kailangan sa kada gagawin mong damit, iba-iba yung shade of sinuli. Yes, nakakailanganin mo. So far, ayun lang naman. And then at first pala, nahirapan din kami maghanap ng employee. Though madaming nangangailangan ng work, pero hindi marami yung may skill Okay, competent po. na manahe. And then, yung place kasi namin is hindi siya commercial space. So, medyo, ano siya na, Hindi po gano'n kapansin-pansin. oo. Tapos parang ang gusto namin is, malapit lang dito yung, yung mga employee na magtatrabaho para sa amin. Ganun po, ganun. Yes, para hindi din, kasi hindi naman din ganun kalakihan yung sahod. So, ayaw naming makadagdag sa expense nila like that. So, oo. Para po sa pang-apat, paano po hinarap ng inyong negosyo ang pandemyang COVID-19? Ang pandemic, ayan, medyo bumaba talaga tayo. Actually, hindi nga medyo, bumaba talaga tayo. Yes. Kasi merong time na nagsara talaga yung tahian. Like, I think it's 2 to 3 weeks no operation at all. Pero syempre, kailangan mo mag-isip as entrepreneur, hindi lang family mo yung nakikinabang doon sa business nyo. Meron din kayong employee na sila rin yung nag-feed sa family nila. So, iisipin mo rin yung family ng employees mo. So, we have to think of a plan. Paano tayo kikita during this pandemic? Yun. Para naman po sa ikalimang katanungan, ano pong mga estratehiya na maaari niyo pong ibahagi sa pagharap sa iba't ibang suliranin o hamon sa inyong negosyo? Ang strategies. Ano ba? Like nung pandemic kasi, 'di ba, naging yung mask, 'di ba? Kailangan natin gumawa ng mask. And then that time is nagkakaroon ng low on supply ng mga ng mga disposable face mask. So ayun, yun yung nagkaroon kami ng idea, kailangan natin manangin ng face mask. Opportunity po. Yes. Business opportunity for us and for our employees. So, ayun, malakas yung kita ng face mask. Actually, dumating pa nga sa point na, face mask, tapos may ka-partner na yung headband. Kasi fashion, ganon. So, sobrang lakas nun and nakatulong talaga yun sa tahian at sa mga employee. So, from dress, from clothes, gumawa kami ng face mask and headband. So, para po sa ika-anim na katanungan, ano po sa palagay ninyo mga katangian ng isang mabuting may-ari ng negosyo? Unang-una dapat meron kang puso. Puso sa mga empleyado mo. Kasi hindi lang iisipin mo na dapat kumita ako. Of course, kasama yon. Pero syempre, kung kikita ka, dapat kasama mo yung mga empleyado mo sa pag-angat mo. And of course, kailangan meron kang vision para doon sa business mo. Kasi kailangan inuumpisahan mo pa lang yun, alam mo na yung vision ng business mo. Saan papunta to? Anong mangyayari after 5 years, nasaan tayo, ganyan. And then, of course, the leadership and then adaptability. Of course, dito sa ganitong klase ng negosyo, kailangan marunong kang bumasa ng fashion ng tao. Kasi what if gumagawa pa rin kami ng mga kimono, kabiseta? So, sino magsusuot? Yes. Paano namin yun maibebenta, diba? So, kailangan, alam mo din yung market mo. Ganyan. So, ano ba yung uso ngayon? Like ngayon, ang mga tahi namin is, terno. Or ano ba tawag ng millennial dito sa mga terno? Coords. Yan. Kasi yan yung in-demand ngayon. So, kung ano yung in-demand sa market, yun yung gagawin natin. Fashion po kasi. Yun. Yan. So, kailangan mabilis ka rin mag-isip. Para sa huli po naming katanungan, ano pang mga inyong mga may rekomenda sa mga sinumang nagnanais o nagbabalak na magbukas ng kanilang negosyo? Follow your passion, research your market, and create a solid plan. Stay resilient, embrace challenges as learning opportunities, and never lose sight of your vision. With dedication and perseverance, your entrepreneurial journey can turn dreams into reality. Tiwala lang. Tama naman. Aangat tayo. Tama. Thank you po mga Miss Terry sa pagsagot ng
aming mga katanungan. Maraming salamat po sa oras na inalaan niyo po para sa interview. Thank you. Opo.